yung Holy Land, base sa referensya mo, na nag-celebrate na sila ng Christmas. So, nagpapatunay yan na matagal na talaga. Ang tanong ko ay So, sa referensya. At hindi naman at ang kahulugan din ng Christmas ay pag-celebrate sa kaarawan mismo ni Kristo. Hindi sa inaalay natin sa araw. So magkaiba yung pagan, kapatid. Kaya nga ang first century Christian hindi nag-celebrate sa pagan kind o pagan na pamaraan. Pero meron tayong celebration of birthday, yung Christmas ni Kristo, at binabasa ni hindi mo lang tinatanggap dahil hindi naaayon sa opinion mo. Yung binabasa, kinig ka sa ating kapatid, si Brother John Ray, binabasa niya, from the very earliest time of the Christian, they are celebrating at kung ating babasahin ang kapatid, nag-celebrate ang buong anghel, mga kawan ng Diyos, sa pagkasilang. Awit pa sila ng Gloria in Excelsis Deo. Sa Luke chapter 1 ba yan, bro? Diyan ang unang nag-celebrate, ang unang ating babasahin muna. Chapter 2. 8 to 9, 10. So, ang aming sinusunod, kapatid, yung kagalakan ng mga anghel. Kung sasabihin mo, ang tanong ko. Pagan in origin, yung nasa isip mo, yung pagan ng origin. Pero yung celebration namin, it is a Christian in origin dahil kinuha namin iyon sa kagalakan ng mga anghel. Bakit po? Naisilang na ang may kapal. Naisilang na ang tagapagligtas. So, yun po ang origin sa aming celebration. Ayaw naman yung tanggapin ang tanong ko. Saan ba mababasa na referensya, kapatid, ng origin ng Christmas is pagan in origin? Ipakita mo yung dokumento, kapatid. Hindi lang yung opinion mo. Ako po ay nagtatanong ngayon. Ikaw ba lang nagtatanong? Pwede maka-insert. Ako po ang nagtatanong ngayon. Bro, siya daw ang nagtatanong, bro. Pero pwede maka-insert konti lang para magbigay ng sige, ang tanong ko, clarification. sa iyo, Brad. Teka muna, Benteng. Teka muna. Magbibigay. Insert the konti si Brother Tata for clarification. Information clarification. Clarification. So Okay, kanina, tinanong natin siya sa dalawang, sandali lang, kante lang. Kanina, tinanong kita ng dalawang dictionary sa definition sa Christmas, the celebration commemorating the birth of Christ. Yung dalawang dictionary, hindi mo panilalaan para sa iyo, mali. Ngunit ang ginamit mong Catholic Encyclopedia, nag-define pa lang yung Christmas, the birth of Jesus Christ, Catholic Encyclopedia. Ibig ba sabihin yung Catholic Encyclopedia, panilalaan mo, kaya ang dictionary, hindi. Maliban dyan, sinagot ko na kanina yung tanong mo. Hindi lang nyo tanggapin. Ate, basahin ulit, ha? Basahin ulit natin, ha? Para sa ginamit natin ang isang aklat na tapos na binasa mo. Huwag na yung basahin. Teka muna, Brad Benteng, ano natin si Brother Tata muna. Yung tanong mo, sinagot ko na kanina, pati yung kang deklarasyon, dekreto ni St. Eleusporos, ikawalong Santo Papa mula kang San Pedro, nag-decrete, nagpagalabas na sang dekreto nga every priest kailangan mag-celebrate ng misa sa panahon sa Christmas night, 3 masses, 125, dimini pa yun. Di ba? Aking basahin ulit. Hindi lang nyo tanggapin. Aking basahin ulit. Ano ang ito, the choice of December 25 was influenced by the fact that the Romans, from the time of Emperor Aurelian 275, had celebrated the feast of the Sun God, Sol Invictus, the unconquered sun. Huwag kang mag-anos dyan, ha? On that day, December 25 was called the birthday of the sun, yung araw. And the great pagan religious celebration of the Mithras cult were held all through the empire. Take note, yun ang aking sabihin sa iyo. Mayroon karugtong, take note. The popes seem to have chosen December 25 precisely for the purpose of inspiring the people to turn from the worship of a material sun
to the adoration of Christ the Lord. It has sometimes said that the nativity is only to Christianize pagan festival. Dalawang Just imagine. uring celebration. Iba yung sa pagan, yung Sol Invictus, ang sa aming mga Kristiyanos yung Christmas, the birth of Jesus Christ. Sinagot na kayo dyan kanina. Balik naman kayo magtanong. Sinagot ko na kanina. Brajando. Yes, but Bainteng. Go ahead, Bainteng. Sige ha. Ito ba? Ang binasa ko na referensya galing sa New Standard Encyclopedia Volume 4. Ang sabi dito, early Christian did not commemorate the birth of Jesus because the celebration of the birthdays was of pagan origin. It does not mean that the believers on the first century, they were violated to celebrate because they celebrated the Sol Invictus. No. The wording of this encyclopedia is referring to the birth of the Savior, but they did not celebrate because the birthday celebration is of pagan origin. It is not the Sol Invictus is not involved to this idea. Only in keeping birthday celebration is of pagan origin. According to this encyclopedia, we are taught that the believers of the early Christian did not commemorate the birth of Jesus because the celebration of the birthdays was of pagan origin. It doesn't mean Ipatuloy mo. Ipatuloy it mo. doesn't did not celebrate because they were instructed not to celebrate the Sol Invictus. No, it refers to the Savior. Ipatuloy mo, kapatid. Ipatuloy mo yung the next paragraph. Tapos ko na pinasa kanina. Ipatuloy mo ulit. Ipatuloy mo ulit. Sige, tuloy ulit. Balik. Early Christian did not commemorate the birth of Jesus because the celebration of birthdays, marami pang referensya, because the celebration of birthdays was of pagan origin. The earliest observance seems to date 200. Sangayon kanyan. Sangayon kanya. Second century. Wala problema. Sangayon kanyan. Pero nag-celebrate sila. Pero, So matagal na, second century na nagsimula. Granting na second century nagsimula. Patuloy mo yung pagbasa, kapatid. Let me finish my answer. Ha? They celebrated the birthday 200 AD in Egypt. Yes. But according to what I read in student mail, Ipatuloy mo muna. Ipatuloy mo muna ang pagbasa. Binasa ko na. Ipatuloy mo muna. O sige. Ipatuloy mo muna. Baka hindi sang-ayon yan sa'yo. Bakit hindi mo ipatuloy ang pagbasa? Ipatuloy mo muna. Earliest of second century? Binasa ko naman ito kanina. Ipatuloy mo nga eh. Bakit hindi mo ipatuloy? Nasa iyo ang aklat. Hindi sang-ayon sa'yo. Yun lang isang linya ang sang-ayon sa'yo. Yan ang mahirap sa inyo. Kukuha lang kayo sa naaayon sa gusto ninyo. Hindi kayo hindi nyo hinahanap talaga ang katotohanan. Hinahanap lang ninyo yung gusto ninyong mabasa. Gusto ninyong mapakinggan. So, ipatuloy mo. Teka muna ha, Sige. teka muna. Badwenteng, teka muna, Badwenteng. Badwenteng, teka muna kasi may gustong itanong daw ito si Ronel Nuneza ng Pentecostal. Brother Ronel, ano yung gusto mo ipahabol, Brother Ronel? Brother Ronel? Oh, nawala. Brother Ronel? Ano gusto mo ipahabol? Hello, kapatid. Hello. Oh, go ahead. Magandang gabi sa lahat, no? First time ko na meet si Sir Darwin, yung pare niyo, mga kapatid. So sa kanya ako magtanong para makipag ako. So alam ko naman na kasi dati akong Katoliko eh. So alam ko naman na December 25 yung celebration na pinaniniwalaan natin. Pinaniniwalaan ko noon, December 25, which is alam natin na December 25 yung celebration. So yung tanong ko lang, siguro isang tanong lang siguro. So ang Biblia ba ay nagsasabi na December 25 yung talagang tumbok o talagang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo? Kay Sir Darwin po.
Salamat kapatid. Brother Ronel. No? Unang-una, kung gusto mo na makita yung December 25, hindi sa Biblia dahil hindi naman kalendaryo ng Biblia. So, nandun sa ating kalendaryo ng December 25. So, hindi naman tayo, ang idea nito kapatid ay hindi patungkol sa date. Yun sa celebration natin. Kung magdidiwang nga tayo sa ating karawan, sa Kanya pa. So, hindi issue ang anong araw. Ang pinaka-importante kapatid, in hierarchy of importance, na isilang talaga ang ating tagapagligtas. Pangalawa, to have unity sa araw, so dapat yung mga unang Kristiyano at binabasa na. Hindi dapat laging nakasulat sa Biblia, kapatid. Hindi lahat ay nakasulat. Sabi ni San Pablo nga sa pangalawang Thessalonica, chapter 2, verse 15, na meron pang mga apostolic tradition na dapat din natin tanggapin na hindi na nakasulat sa kasulutan. At babasahin mo na, Brother Jando, ang pangalawang Thessalonica, chapter 2, verse 15. Okay, ito sabi sa, Second Corinthians, Thessalonians, chapter 2, verse 15, sabi dito ganito. Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or our epistle. So kita mo kapatid, no, whether by word, hindi na yan na nasusulat, or our epistle. Kaya nga ang simbahan merong mga church fathers. Kaya nga ang simbahan merong mga early Christians na mga writings na kino-quote din natin. Yun ang binabasa ni Brother Tanta kanina, na isang pangwalong Santo Papa na nag-celebrate na sila ng Christmas pero hindi pa December 25. No? Pero ang essence nito kapatid, ang celebration natin. At nagagalak nga yung mga anghel sa kalangitan nung naisilang ang ating may kapal. Nag-aawit pa sila ng Gloria in Excelsis Deo. So yun ang sinusunod ng Katoliko. Yung kagalakan ng mga anghel na nakita nila na naisilang na. So, anong araw? Kahit anong araw na gusto ninyo. Kaming Katoliko ay nag-celebrate para magkaisa kami. December 25. So, pangalawa lang. In hierarchy of importance, kapatid, ang pinaka-importante ay nagdiwang tayo. Kung kayo ay hindi sangayon sa December 25, kung hindi kayo sangayon, ano ba yung araw na naisilang si Kristo sa inyong doktrina? Brother Ronel, ano daw ang araw? Brother Kung Ronel, hindi December 25. para anong sa araw? inyo, Brother Ronel, ano daw ang araw ipinanganak si Kristo kung hindi December 25? Walang aral sa amin kapatid no, kung anong araw, pero may tansya. Kasi doon sa Bethlehem, is yung taglamig doon is October ba dito? Kung mali ba ko, hindi ko tansya. Pero, so, sa base ko lang kapatid, lininawin ko lang Sir Darwin. Kasi sa Catholic Encyclopedia, Volume 2, page 607, sabi dito, the feast of the Savior birth is called Christmas, the Mass of Christ. It is celebrated on December 25 and is one of the main feasts of the liturgical year. So, see church year. So, the actual date of the Lord's birth is unknown. Sabi po sa encyclopedia ng the Catholic Encyclopedia, Volume 2, page 607. So, unknown. And its commemoration was generally included in the Feast of the Manifestations, Epiphany, January, the first century of the Christian Epiphany. So, ibig sabihin, ituloy ko lang, history. In about the year 330, however, the church in Rome definitely assigned December 25 for the celebration in order to honor Christ, the light of the world and the true Son of Justice. This was the day which had been dedicated in pagan Rome to the feast of the sun god and had been called birthday of the unconquered sun. By the end of the 4th century, this Roman date of the Nativity is universally accepted churches both on the east and west. So, yung punto ko lang dito sa ibabaw,
So, ibig sabihin yung celebration na December 25 na kapanganakan ng Panginoong Hesus, sabi ng dictionary, ng encyclopedia na po, is unknown. Hindi po tukoy kung December 25 ba. Kaya't sabi dito, yung Roman Catholic, yung mga namumuno po sa inyo ay ginawa po na December 25 kahit sinabi nyo doon sa una na unknown pala yung December 25. Hindi pala December 25 talaga. So, man-made po. Kung wag nyo sa Brother Ronel, ang Brother katanungan Ronel. mo kapatid, Ah. dahil anon. So, sinagot ko na kita kanina kapatid na hindi masyado importante ang date, ang importante yung celebration. So, lagi kayong nag-o-object. Ang tanong ko sa'yo, nag-celebrate ba kayo? Nagdiwang ba kayo? Na isilang ating Panginoon? Sagutin mo Siyempre. yan. Yes, sir. Kailan? Nag-celebrate kami. Very good. Araw-araw, Kailan? sir. Araw-araw. Dapat Araw-araw ba pinanganak ang Araw-araw Panginoon? pinanganak ating Bro, Panginoon? Araw-araw ba pinanganak ang Panginoon, bro? Hindi. Celebration yung sinasabi. Sagot yan, Sabi bro. ko, celebration, no? Bro. Sabi nyo, Araw-araw. sir, Araw-araw sabi nyo, nag-celebrate ng birthday. dapat Bro, anong unawa mo sa Sabi, birthday, bro? mga- Bro, teka muna, Brother Ronel. Anong unawa mo sa birthday? Ano yung birthday? Just imagine araw-araw. Meron celebration bang ng tao kapanganakan mo nag-celebrate kung paano araw-araw? Kapatid, honest ka lang. Father, sa sagot. Father. Oh. Bakit ba di ba tayo pwedeng mag-celebrate araw-araw? Magpapasalamat. Hindi. Bro, Magpasalamat. Pero hindi sa birthday Oo. yun. Ang tanong ko ay specific. Meron kaming specific date. Yun ang gusto kong isagot mo. Meron ba kayong specific date din na magdiwang kayo? Lagi lang kayo nag-o-object sa amin. Hindi naman masama ang magpuri sa Diyos, magpasalamat sa Diyos. At yung Hindi ko December naman sinabi, 25, yan nga ang punto ko. Meron ba kayong celebration? Isang araw na celebration na inaalay ninyo sa Panginoon sa kanyang karawan? Meron o wala? Wala kaming Very punto good. na sabi gaya sa inyo na December 25 kasi yung December 25, sir, Very yan good. ay kapanganakan ni Tamos. basahin ko, brother, ha? Kung kapanganakan ba ni Tamos, ha? December 25. Bro, basahin ko muna, bro. Tamos. Bro, teka muna, Brother Ronel. Basahin ko muna kung kapanganakan ba ni Tamos. Sabi ni Theophilus, Bishop of Caesarea, noong taong 115 to 181, sabi niya, we ought to celebrate the birthday of our Lord on what day soever the 25th of December shall happen. So, ito ba yung sinasabi mo na na birthday ni Tamos, December 25? Bakit sabi dito, the birthday of our Lord? Sinong Anong Lord taon, ng bro? Bishop? Anong taon, bro? 115 to 181. 115, 121. Kaya nga yung mga referensya, hindi pa ito known dahil hindi naman gaanong katulad sa atin. Oo. Ngayon, grabe niya yung social communication natin. So, nung una, na dahan-dahan dahil sa mga church fathers na mga writings. Ngayon, klarong-klaro na, dahan-dahan po na na-unveil ang katotohanan si Saint Theophilus sa taong 100. First century po ito. 115 hanggang 121. So first century po ito, kapatid. Hindi lang known dahil hindi pa gaano katulad natin ngayon na meron na tayong internet, meron na tayong social media. So kita ninyo, taga saan ba ito of Rome? Sa Roma po ito. Andiyan ba si Hippolytus? Hippolytus of Hippolytus Rome of Rome. provides one of the earliest known references to the December 25 birth of Christ. Hindi naman ni Tamos eh. Hindi ni Tamos. So first century po ito. Ipakita nyo yung dokumento ninyo na Ang Christmas is celebration of is a birthday of pagan. birthday of Ipakita Tamos. nyo yung Christmas is a celebration. It is a pagan celebration. Yun po ang challenge namin sa inyo. Hindi yung birthday, it might be, ang origin niyan ay mga pagan. Pero ipakita ninyo yung Christmas is pagan in origin. Brother Ronel, may hamon si Padre sa iyo, no?
may papakita ka bang Document. standard document na ang Christmas is a pagan celebration? Sabi dito sa encyclopedia nyo, sir, kung Hindi. Pakisagot lang muna. Meron ka bang maipakita na standard document na nagsasabing Christmas is a pagan celebration? wala akong mapakita sa ngayon, Wala. kapatid na Jando. Pero yung mismo, yung Catholic Encyclopedia nyo, yung binasa ko, volume 2, page 607, unknown. So, yung nagbigay Kapatid. pala ng December 25 is yung Roman Catholic only, not in not biblical. So, hindi na utos rin ng mga apostol. So, ibig Kapatid. ko sabihin, man-made po, ano mo ko, kapatid? Ibig ko pong sabihin, yung December 25 na tumbok ninyo na sa inyo lang rin yun. Kayo lang yung gumagawa niya December 25. Unknown, sabi dito, huwag mong pamalian yung encyclopedia niyo, mga kapatid. Sige, kapatid, wag nating pamalian. Kapatid, wag nating pamalian ng encyclopedia namin. Sabi mo wag nating pamalian ng encyclopedia namin. Sinabi ba sa encyclopedia namin na ang Christmas is a pagan celebration? Hindi ako nag-topic ng ang Christmas ay tinatanong ka lang gamit ang reference namin na ginamit mo. Sabi mo kasi wag naming pamalian ang encyclopediang hawak mo na encyclopedia namin. So tanong ko, sinasabi ba sa encyclopedia namin na ang Christmas is a pagan celebration? Nandito na yung relevo ko. Sasagutin kita. Yan ako, no. Just imagine, about the year kapatid, 330. hindi naman kami tutol. However, Na sa first century, hindi pa talaga laganap, no? Dahil mga specific area lang ito, hindi universal ang pag-celebrate. Kaya nga hindi pa known, no? Hindi pa siya universally accepted. Pero dahan-dahan kapatid dahil kaya nga yung Biblia natin ay nabuo na sa 4th century na. Pero nandyan na ang mga elements sa kasulatan. In like manner, kapatid, ang celebration ay nandyan na pero hindi pa commonly observed sa universal church. Dahan-dahan, para bang nagtatanim tayo ng isang liso, kapatid, isang binhi. Tutubo ba yan agad? Bubunga ba yan agad? Hindi. Pero the essence of celebration, kapatid, is biblical. Ang unang nagdiwang nito ang mga anghel. Pangalawa, si Bishop Theophilus. Si Saint Theophilus, bro, no? At pangatlo, yung Si Hippolytus. Hippolytus sa Roma. So, hindi ground zero ang aming sagot dito. So, meron tayong mga document. Hindi katulad din yung puro lang opinion. All opinions are equals with the absence of evidence. At sabi mo kanina, araw-araw ka mag-celebrate. Hindi naman yan totoo. Wala nga kayong specific date na mag-celebrate sa Christmas. At sinagot mo yung katanungan ko kanina. Nandito si Brother Wendell, bro. Brother Wendell, may ano ka, Brother Wendell? May concern ka? Okay, sige. Magandang gabi sa lahat, no? Dahil una, yung mga pamamutol nila ng referensya, pero gusto nila letra por letra, batay din sa referensya mabasa. Ito po referensya ng protestante, no? Ito po ay History of the Bible World. At ang may akda ay si Nelson Keyes na isang protestante. Kung tingnan po natin ang pahina 131, ito po ang ating mabasa. The Lord Jesus Christ was born on December 25th, a Friday, the 50th day of the new moon. Dito sa referensya ng protestante, siguradong-sigurado sila na sa December 25, dahil meron tayong proper calculation yan, no? Using the Gregorian calendar and the Jewish calendar. Okay.
December 25, the birth of our Lord Jesus Christ. At kung dito naman tayo sa Biblia na New King James Version, ito po'y protestante mga kapatid, meron pong chronology dito sa last part. At sa kanilang Biblia, ang mabasa natin sa chronology, Christmas, December 25, we celebrate the birth of Jesus Christ. So, kahit mga protestante, na-publish nila mismo sa kanilang the New King James Version na Bible. Kaya iyon lang po, Father. Salamat, Brother Windel. At meron pang si ating guest ngayon, si Brother Ismail. Brother Ismail, ipatuloy mo yung pagbasa, bro. And then magtanong ka. May additional kung babasahin tungkol sa date. Patuloy mo muna. Patuloy mo muna, bro. Mo-insert muna ko sa bago ko magpatuloy. Sige, hindi mo na yung... sige, bro. Yung date na binasa ng isang protestante kanina. Pero dito, Encyclopedia International Volume 4. Very good. Pakinggan nyo. Page 404, paragraph 1, 1967 edition. It says, the actual date of Jesus' birth is unknown. Another encyclopedia, Compton Encyclopedia Volume, let me finish. Compton Encyclopedia Volume 5, Article Christmas, page 332, paragraph 9, 1960 edition says, the exact date of Christ's birth is not known. Another, World Book Encyclopedia Volume Article Christmas, page 404, paragraph 1, 1967 edition says, no one knows exactly when Jesus was born. Daghan pa kaning referensya, pero basahon ako ring usa. Karing Encyclopedia International, Volume 4, Article Christmas. Paminawin very pakinggan niyo mabuti kasi parang controversial kini. Encyclopedia International, Volume 4, Article Christmas. 404, 10 page niya, paragraph 2, 1967 edition. December 25 was already a major festival in their pagan Roman world. The Dies Natalis Solis Invicti, or birthday of the unconquered sun, falling within this week-long celebration of the Saturnalia, a feast honoring the renewal of the sun and the winter solstice. Pagan celebration of December 25 had included feasting, dancing, lighting bonfires, decorating homes with grains, and giving gifts. So, when this became a Christian festival, so when this demonstrative pronoun, referring to the pagan practice, so when this became a Christian festival, the custom continued, but with a Christian meaning imparted to them. Kini-Christianize na lang. Pero ang practice, ang tanong, bro, sa pagan, katulad ng birthday celebration. So, patuloy ko sa tanong. Tanong. So, yun So, ang tanong mo, bro. Kasi kayang sagutin ni yung Bro. Yun po ang mga referensya mo, no? Na it is known, it is not known, no? Tinatanggap naman natin, kapatid, na it is not commonly, universally, during the time, celebrated. Pero, binabasa naman natin na mayroong mga Kristiyano sa 1st century, 115 AD, si Saint, ano yun, Brother Jando? Saint Kuan. Atin muna babasahin ulit. Balikan natin si So para bang isang liso, kapatid, hindi nakikita ng bunga. So Eto. ngayon, eto, yung 4th century mo na babasahin mo natin. ayan, Sa 1st century. Si Theophilos, Bishop of Caesarea, AD 115 to 181. We ought to celebrate the birthday of our Lord on what day soever the 25th of December shall happen. So dito, kapatid, na meron ng mga Kristiyano sa 1st century, hindi lang lahat. Dahil hindi pa commonly observed. Dahil ilan lang ang nag-celebrate nito. Meron tayong dokumento, meron pang pangalan, meron pang 1st century, 115. Sino pa, bro? Basahin natin. Ito. Padre Darwin,
Ah, Pwede ba matanong si kapatid na Ismael, Padre, kung dahil hindi niya tinatanggap ang December 25 dahil ito ay pagan tapos Christianized? Yun ba ang paniniwala mo, kapatid? Bro, mm. Ismael? Bro Ismael, tinatanong ka kapatid. Base sa binasa ko kanina, I'll repeat, no? Babasahin ko ulit. Parang Encyclopedia International Volume 4 Article Christmas. It says, December 25 was already a festival in the pagan Roman world. Dies Nasalis Solis Invicti. So meron ng December 25. Then, birthday of the unconquered sun. Falling within this week, long celebration of the Saturnalia, a feast honoring to the renewal of the sun at the winter solstice. Pagan celebrations on December 25 had included feasting, dancing, lighting bonfires, decorating homes with greens, and giving gifts. So, when this became a Christian festival, so ano po ang na-became? Okay. Ano po ang na-became? Kaya nga, ang tanong ko, bro. 25 December, yung exchanging gift. So, tuloy po ko. When this Tanong. Teka muna. Kalma. Wait, para. Masyadong naglalagablab na ang ating programa. Pero, teka muna, Brother Ray. May sasabihin mo na sa Brother Darwin. So, mag-exit muna ako ha dahil meron pa akong misa bukas. At pagbigay lang ko ng huling mensahe. Salamat, Brother Ismael, sa inyong sana. Lagi kang mag-visit sa ating programa. Welcome ka, kapatid. At sa ating mga kasamahan na nandito, salamat po. At ito po ay intellectual discussion po. At sana huwag tayong magpadala sa ating emosyon. No? At yung mga panghuling hirit ko na lang sa mga document na binabasa ni Brother Bayinting, kung sasang-ayunan mo yung mga dokumento ng simbahan na naaayon sa yung unawa, kapatid, sana buksan mo naman yung isip mo sa ibang dokumento na hindi naaayon sa iyo para po makita natin yung tunay na katotohanan. Tinatanggap namin na Christmas is unknown, no? Pero hindi natin matatago ang katotohanan na meron ding mga Christian na nag-celebrate. Pero hindi lang siya katulad ngayon na universally accepted na. Pero dahan-dahan, no? Dahil ang simbahan ay laging nagre-research, ang simbahan ay laging nakikinig, ang simbahan ay hindi close-minded, lagi siyang tumutubo hanggang ngayon, parang isang liso, isang binhi, na kapag itinanim mo, hindi yan agad na lalaki. Hindi din yan agad na magbubunga. Ganito din ang celebration natin sa Christmas. Sa first century, para lang isang liso. Pero ngayon, it is universally accepted na. At yung mga dokumento mo, meron nag-celebrate sa second century, so patunay yan na matagal na talaga ang celebration na ito. At yung binabasa natin ng mga church fathers ay nagpapatunay din. Sana po ay buksan nyo po yung isipan din ninyo. Kung kino-quote ninyo yung mga Catholic Encyclopedia namin na naaayon lang sa inyong gusto, sana naman i-quote din ninyo yung hindi naaayon sa inyo. Para makita ninyo ng buong buo ang katotohanan. Because truth shall set us free. John chapter 8 verse 38. Maraming salamat ni Brother Ronel na nag-interact din sa atin. At patuloy kayo dahil uuwi na ako sa kumbento dahil punong-puno yung schedule natin ngayon. Merong 6 na ine-exercise natin. Merong process na pumupunta dito. At ang dami po na mga kababalaghang nangyari kanina. At salamat po sa inyong lahat at patuloy kayong makikinig, no? Umabot na tayo ng mahigit sa 900 viewers actual na. Salamat Brother Bayinteng dahil ikaw din ay naging instrumento na ang ating mga tagapakinig at ating mga viewers ay buhay na buhay ngayon. Tulad ni Brother John Ray, no? Buhay na buhay. So Brother John Ray, Brother Wendell, at Brother Tata, maraming salamat at Brother Jando. At nandito din si Brother Gabriel at si Brother Ruel. At si Brother, sino pang nandito? Si Brother Dines? Dennis Aberio. At si
Glenn Luzon. Si Brother Glenn, no? At grabe yung mga referensya ni Brother Tata din, no? Tinatanggap namin yung mga referensya ninyo, kapatid, dahil hindi naman kami namimili sa mga referensya, no? So sinubok lang natin si Brother si Bayinting para mapakita ng buo at mabasa ng buo. Hindi niya binabasa ng buo dahil yung kadugtong na paragraph ay hindi naaayon sa kanyang opinion, no? Alam niyo ba na ikaw at ako ay may opinion, pero ang Diyos pala ay walang opinion, Brother Jando. Bakit wala siyang opinion? Dahil ang sa kanya ay katotohanan. So walang opinion ng Diyos. Kaya nga nung ebanghelyo last Sunday, Father, naparito ako, Brother Winder. Bago ka aalis, babasahin ko muna itong pinutol niya na referensya na naging diferensya, mabuti. Father, ha? May pinutol pala. Ang referensya na naging diferensya, ang ginagamit niya yung Encyclopedia International, Volume 4. Okay. Tungkol sa Christmas. Tama, may nabasa siya na December 25 was already a major festival in the pagan Roman world. The Dies Natalis Solis, yun po ang nakasulat. At binasa pa, di ba hinting kanina, December 25 had included feasting, dancing, lighting bonfires, decorating homes with grains, and giving gifts. O yun, nabasa niya yan. At ito, nabasa niya. So, when this became a Christian festival, yun, kaya, yung pagano, konklusyon niya, nagawang festival ng mga Kristiyanos. May pinutol. Ito, so, when this became a Christian festival, the customs continued, but with a Christian meaning imparted to them. Yun ang malinaw. Nagpatuloy. Binasa ko yun kanina. Sandali muna. Excuse me, binasa ko yun kanina. Dinapos ko. Hindi pinutol. Sandali. Yun ang kanakay sa binasa ko. Hindi ko pinutol. Sandali muna, no? Ito ang nakasulat, no? The giving gifts. When this became a Christian festival, the custom continued, but with a Christian meaning imparted to them. Napakalinaw po yan. Throughout the Middle Ages, the Christian was richly varied religions, holidays. Yun po ang mabasa natin. So, kung meron mang celebration ang mga pagano, hindi ibig sabihin na yung sa mga pagano ay inadapt ng mga Kristiyano. Dahil kung tingnan natin yung mga pinutol din na mga aklat na gamitin sa ibang sulpot na sekta, lalo na yung Handbook of Christian Feast and Custom na naunang ginamit ni Brad Tata, ito talaga ang nakasulat. It has sometimes been said that the Nativity is the only Christianized pagan festival. However, the Christians on those early centuries were keenly aware of the difference between the two festivals. One pagan and one Christian on the same day. Christmas itself, its feast, its meaning and message is in no way connected with any pagan mythology or your rite. Yun po ang nakasulat sa kasaysayan. No? Brad Jando? May pinasa sa akin si Brother Thor na isang referensya dito na nauna pala
ang Christmas sa Sol Invictus. Yes. Ano pa? Nauna pala ang ano, so hindi siya pwede na kinopya galing sa pagano kasi nauna. The Festival of Sol Invictus on the 25th December in the later Roman Empire combined the festivals of both the old sun god and the new official sun god. The Circus Maximus had been dedicated to Sol Invictus since ancient times. Then was dedicated to Sol Invictus. The Roman Emperor Aurelian created the cult of Sol Invictus during his reign in AD 270. Yung ating binasa kanina, ang Christmas, December 25, 115. Yung Sol Invictus, 270. So nauna pala ang Christmas celebration ng mga Kristiyanos Okay, sa pagan sa celebration. pagan at Sol Invictus. Paano maging kopya yon? Ibig sabihin, Father, ang pagano ang nangopya. Oh, si... Brother, Yes, Brad Benteng? Kayo na mag-exit ako, bro, ha, Brad Ismael? Kayo na lang magpatuloy, Brad Ismael. Kayo na magpatuloy ni Brother... Parang aabot pa ito na alas 12. Salamat, Brother Ismael. Sana magpatuloy ka sa ating programa at huwag kang mahiyan na makapasok. Welcome po yung lahat na mga kapatid natin na mahal na kaibayo natin sa pananampalataya. God bless po sa ating lahat. Patuloy kayo. Okay. Brajendo, Okay, go ahead, Brother Bahinteng. sabi mo nauuna ang Christmas kaysa Sol Invictus. Babasahin ko ha. Pakinggan mo mabuti. Merit Student Encyclopedia Volume 4 Article Christmas. Page 478, paragraph 2, 1972 edition, nag-ingon. Says, December 25 was an important holiday long before the rise of Christianity. Long before the rise of Christianity. Tuldok. Then, the Romans knew it as Natalis Solis Invicti, the day of the birth of the unconquered son. It was also the most important feast day of the Mitraic religion, one of the chief rival of early Christianity. The statement here, long before the rise of Christianity. Brad Wendell, anong babasahin sabi mo doon? Okay. Sasagutin natin. Babasahin ka lang po, Brad, ka ng Jan Dolit, allow me to read this. Allow me. Okay, go ahead. Bro, dyan ipa-clear mo lang yung Sol Invictus kasi yung inano niya kaganina na is yung Sol Invictus na celebration. Mamaya Sige. na, babasahin ko muna ito. Babasahin ko na yung ilang referensya. Meron ko lahat tanan. Lahat. Dito ko sa referensya. Webster's Family Encyclopedia. Allow me to finish, ha? Webster's Family Encyclopedia, Volume 3, Article Christmas, page 570, 1995 edition, says, many of the popular customs associated with Christmas can be traced back to pagan origin. Next, Kohler's Encyclopedia, Volume 6, Article Christmas, page 403, says, in Northern Europe too, the Teutonic tribes celebrated the winter solstice and had developed many customs and traditions that became part of the feast of Christmas when they were converted to Christianity. Continue. Thus, during the Middle Ages, the festival became the most popular one of the year, celebrated in the church and in the home with a blend of pagan usages and Christian devotion. Next, New Book of Knowledge, Volume 3, Article Christmas, page 297, 2000 edition. It says, it is taught that December 25 was chosen because it was around the time of various pagan festivals, such as the Roman Saturnalia. These festivals mark the winter solstice, the time of year when days begin to grow longer in Northern Europe. Hemisphere. Many Christmas customs are thought to have begun with practices associated with these pagan festivals. Lastly, New Standard Encyclopedia Volume 4 Article Christmas, page 320, says,
many of the customs of Christmas became part of Christmas celebration. Pakita ko nyo lahat-lahat. Ito na sa new book. Ito po sa New Standard Encyclopedia. Meron akong Catholic Encyclopedia. Meron akong Chambers Encyclopedia. Meron akong Gruller Encyclopedia. Meron akong Merit Student Encyclopedia. Meron akong Scholars Encyclopedia. Meron akong The New Encyclopedia Britannica. At marami pang iba. Marami pang iba. So, yung sinasabi ni Father Darwin, ang masasabi ko na ang Christian naging paganized. Then the continuation of the paganism or the Christian were being paganized, and little by little, they imparted Christian meaning only. Brother Wendell? Okay, base lang yan sa kanyang maling interpretasyon. Little by little, they imparted the Christian meaning only. Kung tingnan natin yung binasa niyang referensya na naging diferensya, no? Napakalinaw naman sa naturang referensya. Yung Encyclopedia International. Hindi tinatutulan natin na merong celebration ang mga pagano. However, nabasa din natin, napakalinaw sa kasaysayan na ang mga Kristiyano ay may celebration sa naturang araw. Muli kong babasahin ang naturang history, no? Na nauna nang binasa ni Brad Tata Rosal kanina, na ang sandali muna ha. Tingnan natin ang naturang history na okay, ito. Handbook of Christian Feasts and Customs, page 60-61. Hindi tayo totol na merong mga pagano na nag-celebrate sa naturang araw. Kaya nakasulat, ito ang maling akala sa karamihan. It has sometimes been said that nativity is only Christianized pagan festival. Yon ang narinig natin sa bibig mismo ni Bayinting, no? Ito ang nakasulat sa kasaysayan. It has sometimes been said that nativity is only a Christianized pagan festival. Yun lang ang kanyang sinabi. Pero research naman pag may time. Bakit? May karugtong sa kasaysayan. However, the Christians on these early centuries were keenly aware of the difference between the two festivals, one pagan and one Christian on the same day. Yon ang hindi nila gustong isabi. At ito pa, Christmas itself, the feast, its meanings and message, is no way connected with pagan mythology. Yung sabi ni Bayinting kanina na yung pagano na kostumbre ay inaccept at letter by letter umano saka naging Christian meaning. Iba naman sa binasa niya. Ginamit niya kanina ang reference na nauna nating binasa yung Encyclopedia International Volume 4. Ang mga pagano, meron silang celebration, meron silang kostumbre. At itong kostumbre na ito, sabi sa kanyang binasa, however, during the Commonwealth, ito, ang binasa niya, Christian meaning, simulan mo na, the giving of gifts, when this became a Christian festival, the customs continued, but with a Christian meaning.
imparted to them. Ngayon, ang tanong mga kapatid, kung ang pagano ang nagkauna na gumawa at binigyan ng Christian meaning, mali ba? Halimbawa, si San Pablo, sa Gawa Kapitulo 17, versikulo 18, nakita niya sa altar mismo ng mga pagano sa Atenas ang Diyos na hindi kilala. Anong sabi ni San Pablo? Mga relihiyoso kayo mga kapatid, sapagkat nakita ko sa inyong altar ang Diyos na hindi kilala. Yung Diyos niyo na hindi kilala, yun ang ipakilala ko. Ibig ko sabihin, si San Pablo ay nangungopya ng aral sa mga pagano. Kaya, research naman pag may time. Ikalawa, sabi nila ang pagano ang nakauna, dapat hindi natin tanggapin kung ang pagano ang nakauna. Hindi siguro nila alam na may mga katotohanang itinuturo ang mga pagano, ngunit iyon ay tinanggap ng simbahang Katoliko upang mahinto ang pagan practice. Halimbawa, yung kalendaryo. Sino ba ang una na nag-practice ng kalendaryo? Yung mga pangalan ng araw. Yung buwan. Di po ba mga pagano? Ngayon, meron ba silang sariling kalendaryo? Dapat gumawa sila ng sarili nilang kalendaryo. Patawa-tawa pa si kapatid na Benting. Pero parang hindi sila nangungopya. At maliban dyan, ang mga pagano, meron silang Christmas tree. Tama! May Christmas tree sila. Pero nang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo sa San Juan Kapitulo 15 na siya ang puno, ibig ko ba sabihin ang ating Panginoon Jesucristo nangungopya mula sa mga pagano? Kaya argumentum contra factum non valid. Yung pahayag kanina na yes, nauna ang mga pagano. However, tungkol sa celebration ng Dies Soles, the unconquered God, alam nyo ba kung kailan yan nagsimula? Kailan nagsimula? Sa panahon pa yan ni Emperador Aurelian. Anong taon? 275 Anno Domini. 275 Anno Domini, during the time of Emperor Aurelian, had celebrated the feast of the sun god Sol Invictus, the unconquered sun. Pero bago ang 275, yung tinatawag na Sol Invictus, di ba nabasa na ni Brajando na yung mga early Christians meron ng pagdiriwang sa kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya, kung tungkol sa Disyembre 25 na kapanganakan, nauna ang mga Kristiyano. Bago pa man ang Sol Invictus, dahil ang Sol Invictus, the unconquered sun, during the time of Emperor Aurelian, sa taong 275 lang yon. Brajando, kailan ba yung mga unang papa nagdeklarar ng prior sa 275? Yes? 115, Brother Wendell. Bro, Jando, may babasahin akong history pinasa sa akin na kaibigan ko, bro. Okay, go ahead, Brother Noy. Okay, basahin ko galing to kay Iman na kasamahan ko dito sa Korea, bro, Jando. Mag-share screen lang ako para makita ng lahat, no? Itong sinabi niya, bro, ito makita, bro. No, sabi dito, most importantly, there is no historical record for a celebration na Tali Sol Invictus on December 25 prior to AD 354. Within an illuminated manuscript for the year AD 354, there is an entry for December 25 reading N Invicti CM XXX. Here N means nativity, kapanganakan. Invicti means unconquered. CM signifies circenses, mesos, or games ordered. The Roman numeral XXX equals 30. Thus, the inscription means that 30 games were ordered for the nativity of the unconquered for December 25. Note that the word sun is not present
Moreover, the very same codex also lists Natus Christus in Bethlehem, Judea, for the day of December 25. The phrase is translated as birth of Christ in Bethlehem of Judea. Patuloy natin, the date of December 25 only became the birthday of the unconquered son under the Emperor Julian the Apostate. Julian the Apostate. Pero ito pala si Julian the Apostate, ang sabi ito, had been a Christian but who had apostatized and returned to Roman paganism. So yung idea pala na ng pag-celebrate ng December 25 Burjando, na galing kay Julian the Emperor, galing sa Kristiyano. So talagang na-adapt lang to ni Julian at na-apostatize siya sa pagka-Kristiyano, ini-apply niya sa pagiging pagano. Kaya nagkaroon sila ngayon ng kapistahan ni Sol Invictus. Yan pala ang historya according dito sa libro na ibinigay sa akin ng aking kaibigan dito. Yan Brother Jando. Brother Jando. Yes, brother. Okay, humingi ko ng paunahin bago po ako mag-una nag-exit dahil mayroon pa akong programa madaling araw. Mayroon lang po akong i-share muna kay believe po ako ni Brother Bahinting, ang daming mga reference na ginamit niya, yung mga Xerox lang, hindi buo. Kinukot lang niya yung pabor sa kanya. Pero sa dose nga, pag mayroon tayong reference, hindi niya tanggapin. Unang punto, 2 punto lang yun bago ako mag-exit, kung sangayin po kayo. Kung tingnan natin, the New Lexicon versus Encyclopedic Dictionary of an English Language, page 179, ito ang mabasa. The festival, January 1, commemorating the circumcision of Christ. Kailan nagtanggap ng circumcision ang ating Panginoon Jesucristo? January 1. Pakibasa, Brother Jando, ilang araw bago nagtanggap ng circumcision ang ating Panginoon. Ayon sa Lucas 2:21, Brother Jando. Lucas 2:21 bata. Okay, Opo, basahin opo. ko muna sa Lucas 2:21. Sabi dito ganito. Tagalog. Sa Tagalog tayo. 2:21. Ganito sabi dito, no? Nung pagsapit ng 8 araw, tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus. Ito ang pangalang sinabi ng anghel bago pa siya ipaglihi. So, malinaw na 8 araw mula sa pagkasilang ating Panginoon Jesus ay tinanggap siya ng circumcision. Ayon sa binasa nating dokumento sa Business Dictionary, Encyclopedic, January 1 po siya nagtanggap ng circumcision. Kung ating 8 araw paatras, Brother Jando, so tumpak yun sa December 25, di ba? From January 1, paatras natin ang pagbilang, so ang tumpak yun sa December 25. Yun, isa yun, na coincide ang dictionary, ang referensya at ang Biblia. Dito tayo sa balik-balik na patsutsada o pagmalaki ni Brother Bahinting na wala pong exact date. Totoo naman yun, pero may record. Ano po bang batayan natin na naka-record? Sa panahon ng ating Panginoon Jesus ay nasilang, narehistro ba ang ating Panginoon Jesus o na-record ba? Ating basahin, pakibasa Brother Franjo ang Lucas 2:1 hanggang 7. Lucas 2:1 hanggang 7. Okay, sabi dito sa Lucas 2:1 hanggang 7. Ganito ating taas. Sabi dito is ganito. Short na lang sa 7 na lang, 7 o sa 7. 5 to 7 na lang, 5 to 5 to 7. 7. Kasama rin niyang umuwi upang magpatala si Maria na kanyang magiging asawa na noon ay nagdadalang tao. Habang sila nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki, binalot niya sa lampi ng sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Okay, kung tingnan natin yun ang dahilan na mula sa uno. Dahil po, sa uno, si Emperador Augustus nagpaglabas ng dekreto na mayroong sensus, pagbilang sa lahat ng mga nakatira sa naturang land. Si San Jose at si Maria nagpunta sa Bethlehem para po sila magpalista sa naturang sensus.
At doon, nanganak ang ating si Mama Mary sa ating Panginoon Jesus. Proven, so naka-record, mayroong record. Proven na bakit naka-record? Dahil po ang ating Panginoon Jesus mayroong edad. Diba? Mayroong, kung ang isang tao hindi niya alam kung kailan siya naipinganak, hindi niya, wala po siyang edad, paano niya mabilang yung edad niya wala siyang record o hindi siya nakarehistro? Kung ating basahin pa rin dito, Lucas 2:32, mayroong edad ang ating Panginoon Jesus, 12. Di ba? At sa Lucas 3:23, bininyagan siya ni San Juan Bautista, ang kanyang edad ay 30 taon siya, 30 years. So, mayroong naka-record, nakarehistro ang ating Panginoon Jesus dahil po mayroon siyang edad. Ngunit, hindi pa yon ang exact date. So, siguro, sa December po, sa month of December, yon man ang ating talakayin patungkol sa Christmas, ating talakayin, yung sinabi kanina ni Brother Wendell, na mayroon calculation ang Simbahang Katoliko from Jewish calendar to this Gregorian calendar. Bakit po tumpak na naging December 25 na isilang ang ating Panginoon Jesus? Yun lang siguro, pero para sa barina, total po tayo na para sa kanila hindi na-rehistro ang ating Panginoon Jesus. Biblical, Lucas 2:1-7, nakarehistro ang ating Panginoon Jesus. Yun ang batayan natin na mayroong isang edad. Ay ang isang taong walang edad ay hindi nakarehistro, hindi niya alam kung kailan ang kanyang edad. Yun lang, Brother Jando. Sa 12, ang ating kapatid, ang daming mga referensya. Ngunit, dalawang dictionary hindi niya tanggapin. Di ba? Para sa kanya, mali yung binasa natin, dictionary Webster's. So, ibig sabihin, gusto lang siya sa mga referensya nga medyo pabor sa kanya, pero hindi na pabor sa kanya, totoo siya. So, yun lang ating masishare. Brother Joe, humingi ako pa pwede po ako mauna mag-exit dahil po, almost 11 naman siguro. Magtapos na lang tayo, Brother Jando. Ano yung Brad Wendell? Magtapos na lang tayo. Sige, ati mo nang ibigay kay Brother Bahinting muna para sa kanyang huling mensahe. Brother Bahinting, na-enjoy ka ba sa ating doctrinal talakayan na lumagpas tayo? Na-enjoy ka ba? Na-enjoy. Pero meron akong, before ko mag-exit, na meron akong i-qualify yung sinabi ni Brad Wendell na mas una ang Dies or Sol Invictus or mas una ang Christmas kaysa Sol Invictus. Sa referensya galing sa Chambers Encyclopedia, meron ako dito na lahat ito. Walang problema. Babasahin ko lang. Parang ma-qualify ko ha. In the second place, the winter solstice. Alam natin ang winter solstice na sa December 17, 1892-21, December winter solstice was regarded as the birthday of the sun. And at Rome, a pagan festival of the nativity of the Sol Invictus was introduced by Emperor Aurelian on 25 December 274. Was introduced. The question is, to whom it was introduced? To whom it was introduced. Then the following statement, the church, hindi ko pinutol ha, the church, sa church i-introduce, the church, able to stamp out this popular festival. Hindi na kaya ng church sa Roma na i-wipe out, stamp out this popular festival. Spiritualize it as the feast of the nativity of the Son of Righteousness. In other words, they knew that the feast of Sol Invictus, everything, but they spiritualize. And then, I'll repeat what I read. I believe what Brad Wendell read in Encyclopedia International, kung pwede lang magtanong ko sa kanya, yung binasa niya kaganiha, sabi dito, pagan celebration on December 25 had included feasting, dancing, lighting bonfires, decorating homes with greens, and giving gifts. So, when this became a Christian festival, ang tanong ko po, sino ba ang tinutukoy yung salitang this
demonstrative pronoun. Sino ba? O ano ba ang tinutukoy? Yung this na became Christian festival. Ano po pang tinutukoy sa salitang demonstrative pronoun this? Brad Windel. Patuloy siya, Brad Jando, yung pagbasa sa mamaya sasagutin ko yan, no? Dahil going to close na ang talakayan natin, pero mas mabuti patuloy natin ang talakayan bukas. Brother Bahenting, okay ka bukas, Brother Bahenting? Balik ka bukas? Bukas pwede naman. Okay daw siya, Brad Windel, bukas ng gabi, alas 8. No, sige. Saka Bro Jando, maigi bukas bro, dahil sila lang dalawa ni Bro Wendell para tuloy-tuloy silang dalawa bro. Mas mabuti. Sige, so bukas, one-on-one sila ni Brother Windel bukas. Okay sa iyo, Brother Windel, one-on-one kayo ni Brother Bahenting? Okay. Ikaw, Brother Bahenting, okay sa iyo, one-on-one kayo ni Brother Windel? So ang type is dialogue type. Pero Dialogue type pa rin, pagkatapos ng deliberation, may mga tanungan, Bro Jando, ha? Dialogue type pa rin, Brother Windel? Oo. Dialogue type pa rin. Tag ilang minuto? 10 or 5? 10. 10 minutes ang ano. Okay, 10 minutes daw. So, Brother Bahenting, huling mensahe mo na lang muna sa gabing ito para magtapos na tayo. Almost 11, ha? Sige, maraming salamat sa lahat na nakikinig sa programang ito. At siguro marami tayong natutunan dahil kahit may mga komento na hindi binasa lahat o anuman ang comments, pero meron tayong narinig na nabasa. So marami tayong natutunan, marami tayong nakikinig na narinig na statement galing sa iba't ibang encyclopedia. So salamat sa lahat na nakikinig. Magandang gabi po. Okay, thank you, Brother Bahenting. Brother Windel, ikaw, huli mensahe mo, Brother Windel? Okay, maraming salamat sa lahat ng mga kapatid, no? So, ngayon, bago pa lamang, binasa ni Bahenting ang referensya na it was introduced by Emperor Aurelian. Kaya saan naman yung sinabi niyang nauna kaysa Kristiyano? Na it was introduced sa anong taon? Na-introduce sa taong 275. Samantalang ang Christmas, more than 100 Anno Domini, yung Santo Papa natin, nagdeklarar na bawat pare, sila'y magdiwang ng 3 misa, lalo na sa December 25 at sa Christmas Eve. Mga 100 Anno Domini yan. So, yung binasa niya, 275. Yes, dahil during the time of Emperor Aurelian, malakas ang kanyang kapangyarihan sa estado. At kung tingnan natin ang kasaysayan, 2 uri ang mga tao sa Roma noon. Pagan and Christian. Kaya, dahil 2 uri ang mga tao sa Roma noon, merong 2 selebrasyon. At nauna nating binasa na ang selebrasyon noon, merong sa pagano, merong sa Kristiyano. At kung iginiit pa nila, walang sino mang nakakaalam sa araw at taon kung kailan na ipanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Kung wala, saan kinuha ang edad ng ating Panginoong Hesukristo na nakasulat sa Biblia? So, ibig sabihin, ang simbahan na tunay na iglesia ang nakakaalam nito. At ayon ay ating tatalakayin sa susunod. Yun lang ang kanilang sinasabi na kauna ang pagano tinanggap ng mga Kristiyano, kaya ang Kristiyano nahaluan ng paganismo. Mali. Dahil si San Pablo mismo, napakalinaw po sa Gawa, Kapitulo 17, 18, na ang sabi niya, yung Diyos
na hindi nyo nakilala, yun po ang ipakilala ko sa inyo. Hindi ibig sabihin na ang aral ni San Pablo ay galing na sa mga pagano. Yun po, Brother Jano. Okay, thank you. Salamat. At bukas magkakaroon tayo ng part 2 sa topic na ito, in which one-on-one Brother Wendell Talibong and Brother Ismael Bahinteng.